Sige po, magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa ating church. Sa ating church, Grace Baptist Church. Hihiling ko po ang lahat na tumayo para po tayo umawit sa ating Panginoon. Tapos po tayo sa Hymnal 82. Action over the kingdom. Ready? Sing. I'm satisfied in just a cottage below, a little silver and a little gold, but in that city where the ransom will shine, I want a
salamat po sa pag-iingat po sa amin na makarating sa aming sambahan. Muli namin magpuri ng aming Panginoon. Ngayon, nililig po namin ang kaligtasan ng aming kapatid, mga attendees na siyang paparating pa lang po sa aming simbahan. Makarating po siya ligtas. Panginoon, naway gabay niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ng katalinuhan at pusong handang makinig at magpapuri sa inyong pangalan. Patawarin niyo po naman kami sa aming mga kasalanan pagpupunan. Walang piniling namin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sige po, makakapagin na po tayo lahat. At muli po tayong makiluwas sa ating tingnan number 166. How great thou art. How great thou art. Ready, sing. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest lands I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountains grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son unsparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sins. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. With shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my
sa mga ganito, itutuloy natin ang practical benefits ng union o ng kaligtasan natin ang bawat isang Kristiyano. Sino po ang nakakaalala ng huling lesson natin? Habang pine-prepare ko po ang ating whiteboard. Assurance of salvation. Sige po, ano po yun, Lola Jo? Assurance of salvation believes that believes that a believer is genuinely saved. Yung confidence, tama po. Confidence that Yung confidence ng isang mananampalataya na siya ay tunay na ligtas. Ano pa po ang naaalala nyo bukod sa assurance? Tatlo yun. Ba't naging blackboard yung whiteboard mo? Sino pa po nakakaalala? Sanctification. ano malalaman? Sanctification. Ano ang sanctification? From the word itself, sanctify, hindi ka lang basta nililinis ng Panginoon, kundi it will make you set apart doon sa mundo. Tama. Na yung reason sa sanctification kung bakit progressive yung paglago ng isang Kristiyano, because we have been set apart, na nakatali rin sa ginawang pagpili ng ating Panginoon. At ano yung pakatlo, 2 Sundays ago, na practical benefit? Letter P. Perseverance. Ano ang perseverance? Kayo po, Lolo Ma. Pagpapatuloy mo Tama. sa gawain ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung setang pagpapatuloy, actually yung exact word. Kasi it is the continuance in the faith, both doctrinal, moral, and practical. And now, sa lahat ng bagay na inaral natin ang practical benefit ng kaligtasan o yung union natin kasama ang ating Panginoong Jesucristo, the source of all this practical benefit, inaral din natin kung maaalala niyo, it's none other than the Holy Spirit. Yung assurance mo, yung sanctification mo, yung perseverance mo, it is the work of the Holy Spirit. So yung purpose ng lesson natin sa araw na ito ay ang ituro sa bawat isa, ano ba yung biblical teaching patungkol sa nature and work of the Holy Spirit. Pag sinabi natin nature, what answers the question what? What is the Holy Spirit like? Yung work answers what the Holy Spirit does. So, unahin muna natin, upang maunawaan natin, ano ba ang nature ng Holy Spirit? Nature of the Holy Spirit. Maraming misconception o maling pag-iisip at katuruan patungkol sa nature ng banal na Spirito. Maraming kulto, lalo na sa mga Asian religions, kinokonclude nila that the Holy Spirit ay force o kapangyarihan lamang ng ating Panginoon. So mali yun. Unang-una, identify na natin kung ano hindi ang Holy Spirit. Hindi siya force, hindi siya power ng ating Panginoon, Hindi siya magic. hindi siya magic. Pero nakakalungkot, hindi lang naman mga kulto at paganong relihiyon ang nag-iisip nito patungkol sa Holy Spirit. So-called Christian denominations, katulad na lamang ng mga United Pentecostals, dinedeny nila yung katuruan ng Trinity. Kung iyo nagkakamali sa Samson, kayo mismo, nila Shinobi, at ng mga ibang pang dating miyembro doon, na kung saan, sa mga turo ng ibang pastor, they deny the Trinity. Ang itinuturo nila, yung salitang modalism. Ano ang modalism? Tinuro ko na ito sa inyo dati, kung yung kakalimutan. Kung inaaral natin ang Trinity.
Ano ang root word ng modalism? Mode. Nagpapalit ng mode. Ano, parang it separates yung role ng bawat isa. Separated naman talaga ang role ng bawat isa kahit sa Trinity. Maayon sa emotion niya. Hindi mo maayon. Ano ang modalism? Naigisa lang yung Diyos, pero wala siyang tatlong persona. Nagpapalit siya ng persona na imposible that they exist all at the same time and they are part of one Godhead. Parang si God the Father, nagpalit siya, naging Jesus Christ siya. Pag kailangan ng Holy Spirit, magpapalit siya, siya ay magiging Holy Spirit. Hindi tayo naniniwala doon. Modalism teaches that God manifests Himself sa tatlong persona. Mali yun. Pero, aralin natin ngayon, ano ba talaga ang nature ng Holy Spirit? Kung maalala nyo, inaral natin yung nature ng ating Panginoon Jesucristo, inaral din natin yung nature ng ating Panginoon, God the Father. Katulad nila, naniniwala tayo since the Holy Spirit is God Himself. He is part of the Godhead. Meaning, katulad ng God the Father and God the Son, the Holy Spirit is a person. Basic na to ha, dapat alam nyo na. What makes someone a person? Dapat pinoposes niya yung lahat ng components ng personality. Pag sinabi natin personality, ibig sabihin ba yan yung mapakmasam, masiyahin, masungit? Ano ang personality? Naroon na natin to. Intellect. Intellect, meron siyang Emotion. intellect, Emotion. will, Will. at the Bible indicates that the Holy Spirit, meron siyang tatlong bagay. Romans 8:27. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, indicating that the Holy Spirit has intellect. 1 Corinthians 12:11. And all these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one, just as He determines. The word determine shows that the Holy Spirit has a will. Ephesians 4:13. Pag nagkakasala tayo, anong warning sa atin? Do not grieve the Holy Spirit. Meaning, the Holy Spirit has an emotion. Remember, yung tatlong components ng personality, because the Holy Spirit is a person, meron siya na. Pangalawa, the Holy Spirit, just like God and Christ, usually, the Holy Spirit is preferred with a masculine pronoun. May mga ano kasi tayo na ibang mga denominations. Actually, ang stand ko, the Holy Spirit has the same level of intellect ng God the Father at God the Son. Yes, that is correct. They have the same one will Correct. and one same emotion. That is correct. Now, uulitin natin sa Trinity. Ano ang nagdi-differ sa kanila? It is their roles and functions. All of their roles and all of their functions is dictated by the same intellect, by the same will, and the same emotion. Because they are three gods, three personas, but one God. Kasi po pastor sa mga iba, sa Wednesday at Wednesdays, ano sila, may God the Father, sa yung God the Son is smaller yun. Mas mababa ang kalagayan, being God. Hindi tayo kasi kung gagamitin natin yung ganung logic, that makes Christ a demigod. Hindi siya tunay na Diyos. But how can a demigod save humanity? That makes him a lesser God than his Father. Almighty and mighty sila eh.
At dumudugtong din yun sa paniniwala ng iba na Holy Spirit, dahil lesser God lang naman si Jesus Christ, the Holy Spirit is not God Himself, He is just the force, the power, the mystical force na ginagamit ng God the Father to do His doings. But we believe that Holy Spirit is a person. Now, the Holy Spirit, He is called a He, hindi it. Now, question, teka lang Pastor, sa King James Version, mas madalas tawagin it ang Holy Spirit kaysa sa He. So how can you defend na hindi, na may personality talaga? Ang punupunto lang natin dito yung personality at person siya. Eh tinawag siyang it, ang ginagamit sa salitang it, pag ginamit yung pronoun na it, anong ibig sabihin? English teacher. Bilang thing, pwede siya tawagin it ng aso. Wala siyang gender. Wala, hindi siya person, in short. Kasi ang hayop, kahit may gender, pwede mong tawagin it. Diba? Pero, kaya siya tinawag ko it sa King James Version. It's because of the translation ng Greek word na pneuma. Dahil neuter word ang salita, the Holy Spirit is a person. But secondly, the Holy Spirit is not just a person. The Holy Spirit is God. He is part of the Trinity. How can I say that? Unang-una, because the Holy Spirit is closely associated with God. May mga passages sa ating Biblia na talagang nilalagay yung Holy Spirit in equal footing with God the Father and God the Son. Matthew 28:19. Therefore, go ye therefore and teach all nations, baptizing them sa kaninong pangalan in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Equal. 2 Corinthians 13:14. Ito nyo, binanggit din yung tatlong persona. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. They are in equal footing. Patay po tayo yung status nila. They are all God. They are all part of the Godhead. But their roles different. Pangalawa, why can we say that the Holy Spirit is God? He possesses all the attributes of God. Lahat ng meron ating Panginoon nandun din sa Holy Spirit. Nasa kanya rin. Omnipresence. Actually, He dwells within each believer. That makes Him omnipresent. Omnipotent, yes, or powerful. Siya nga ang bumubuhay sa mga kaluluwa. Patay. Eternality, nasa Kanya. Omniscience, nasa Kanya. Sabi natin, sa isang verse na binasa natin, alam ng Holy Spirit yung laman ng lahat ng ating isipan. Meaning, lahat ng attribute ng ating Panginoon nandun din sa Holy Spirit. Pangatlo, hindi lang actually sila closely associated, pero ini-equate talaga sila ng Bible. There are verses na kung saan yung salitang God at Holy Spirit interchangeable. Acts 5:3-4, then Peter said, "You have lied to the Holy Spirit, you have not lied to men, but to God." Na nung nagsinungaling ka sa banal na Espiritu, hindi ka nagsinungaling sa tao kung hindi sa Diyos. Meaning, ini-equate nila that the Holy Spirit is God. Now, di lang natin aaralin. Siguro malabo pa sa inyo anong connection itong tinuturo mo sa practical benefits of salvation. Pero mamaya madadaanan natin. Now, let us go. Pagmula sa nature ng Holy Spirit, titignan naman natin yung number 2. Yung work of the Holy Spirit.
We can divide the work of the Holy Spirit into the Old and New Testament. Tignan muna natin sa Old Testament. Bakit ko unahin yung Old Testament? Dahil ito yung mga books and verses na binabato ng mga tao na ayaw tanggapin yung gawa ng banal na Espiritu. And there is a good reason, logically, pero hindi ko sinasabing tama. There is a good reason kung bakit nila ito nasasabi. Pero, nasasabi nila to dahil kulang sila sa aral. In the Old Testament, yung doctrine at concept ng Holy Spirit, hindi pa yan fully developed. Anong ibig kong sabihin? Tandaan mo, kahit naman yung ating Panginoong Kristo, nung inaral natin yung doctrine of Christ, nung inaral natin yung work of Christ in the Old Testament, nilinaw din natin na yung salitang Christ, hindi yun nag-appear sa Old Testament. Ang lagi, kapag nagpapakita siya in pre-incarnate form, ay the angel of the Lord. Ganun din yung Holy Spirit. Charles, sa tingin mo, bakit hindi masyadong binabanggit yung person ng ating Panginoong Kristo directly hindi ko sinasabing at all. Directly at yung Holy Spirit sa Old Testament. So, let me rephrase. Bakit kaya hindi masyadong nabigyan ng emphasis yung konsepto ng Trinity in the Old Testament? Kasi hindi pa nagaganap. Okay? Hindi ko sinasabing hindi nag-exist ang Trinity sa Old Testament. Ang sinasabi ko, bakit hindi siya in-emphasize sa panahon nila Moses, nila Abraham? Hindi kaya more on progress sila. Okay? Tandaan nyo, in the Old Testament, may tendency yung mga tao na mag-worship sa napakaraming Diyos. Tinatawag natin polytheism. Hindi ko sinasabing walang triunity at trinity ng Old Testament. Meron na. Even before creation. Hindi naman nagkaroon ng Kristo nung pinanganak si Jesus Christ. Hindi naman nagkaroon ng Holy Spirit sa New Testament na. But, in-emphasize sa Old Testament, yung unity ng Godhead, to counteract yung tendency ng mga tao na kung saan mag-worship sa napakarami Diyos. Pastor, may question lang ako. Kung yun yung dahilan para hindi nila i-emphasize yung Holy Spirit ng Old Testament, kung believer naman talaga yun, hindi yung magsasamba sa ibang at sa Diyos-Diyosan. Sa tingin mo, hindi naniniwala si David sa Holy Spirit. Naniniwala. Pero yung emphasis ng time na rin, yung unity ng God, wala sa mga Old Testament saints ang nag-deny ng person ng Holy Spirit. At kahit yung mga propeta, they already know yung person ng ating Panginoong Jesucristo. That is why they prophesy of the coming of the Messiah, the Son of David. Even if alam niya yung person ng ating Panginoong Jesucristo, proto-evangelium na sa kanya manggagaling yung tagapagligtas. Do they deny it? Pero hindi yun yung emphasis ng Old Testament. Yung doctrine ng Trinity, talagang fully developed at expounded yan in the New Testament. And there is good reason to be so. Dahil doon nag-incarnate ang ating Panginoong Jesucristo. This is where the truth was fully revealed. Tandaan nyo, yung full revelation ng lahat ng doktrina, it was done in the work and person of the Lord Jesus Christ. And now, May sige mo, insight po ako. Si Lord. Kasi Pastor, di ba, maraming mga religion hindi sila naniniwala sa Holy Spirit and kay Jesus Christ. Tapos ang kinukuha nila, Old Ang Testament. kinukuha nila, Old Testament, and they only believe in that. Kaya tanong, ba't hindi nila inaaral ng buo yung Biblia?
hindi nga sila naniniwala na may Holy Spirit at may Jesus Christ. Paano mo i-explain? Na nandun na siya even in the Old Testament. May na nga yung explain. I mean, paano mo ma-explain na ang reason nila para hindi i-emphasize yung Holy Spirit sa Old Testament is para hindi sila mag-worship sa Diyos-Diyosan. Actually, kung titignan nyo pa lang yung history, si Abraham nga saan ba galing si Abraham? Sa isang paganong Bayan. Polytheism during that time, yan talaga yung pinakalaganap na religion. It doesn't matter kung anong religion. Romans, Greeks, Egyptians. Sa Egyptians nga, nandiyan si Isis, sino pa ba? Horus, si Ra, si Osiris, o mga nandun sa Yu-Gi-Oh cards. Sila yun. Sa Greek, sila Zeus, sila Aphrodite, yung Roman counterpart nila, sila Mars, sila Jupiter, sila Saturn. Ano lang, kasi talagang innate na sa, even sa Old Testament kayo, pagiging polytheistic. Actually, sa yung mga Hudyo mismo may mga ayaw silang tanggaping verses or chapters ng Isaiah na nagpo-prove na may Kristong darating during the Old Testament pa. Dinidilig nila up to this point, hindi nila tinatanggap yun. Yung yung piniling bayan nga yung Israel mismo nawala lang sa din si Moses, anong ginawa nila? Gumawa sila ng gintong luya. How do we prove na lang? To answer the question, syempre, may mga magtatanong sa atin at hindi talaga sila maniniwala. Dahil hindi naman talaga nabanggit directly ang Holy Spirit in the Old Testament. How can we defend our faith? Una, kailangan natin ipaunawa sa kanila that the Holy Spirit is active in creation. Ano yung napapansin mo? Kung ano yung mga punto natin sa doctrine of Christ, yun din yung punto natin sa nature at work ng Holy Spirit. Genesis chapter 1 verse 2. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep. Paano nagkaroon ng pagkatapos magsalita ng Panginoon na nagsabi doon, and the Spirit of God was hovering over the waters. Pangalawa, hindi lang siya active in creation. It was the Holy Spirit that gave prophecies and scripture. 2 Peter chapter 1 verse 21. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Meaning, sinasabi ni Peter, yung mga prophecy na nangyari on the Old Testament, hindi yan nanggaling kay Samuel. Nanggaling yan sa Holy Spirit na ibinigay sa mga propeta. Question, Charles. The Holy Spirit is the one that carried yung mga prophecies. Tama, mali? Tama, sabi ni Peter. So, yung mga Kristiyano ngayon that is filled with the Holy Spirit can now prophesy and predict what will happen. No. True or false? False. Bakit? Hindi na wala lang propeta ko sa All of the prophecies were already fulfilled by God, Jesus Christ. And the remaining na nakasulat sa Revelations, revealed na yun. Wala ka nang kailangan i-reveal pa. Tapusin natin ito kasi sayang yung araw. Mag-extend tayo dahil late naman tayo na. Pangatlo, sa Old Testament, the Holy Spirit enabled men to do specific tasks. Mahalaga
talaga yung salitang specific. Tandaan nyo, say for example, si Saul at si David. Sabi doon, the Spirit of God came upon Saul. The Spirit of God came upon David. Ngayon, question. I-assess nyo yung buhay ni Saul. Do you think Saul is safe? So how come? Sabi ng iba, in-indwell siya ng Holy Spirit. Dahil wala nang mananampalataya, indwell by the Holy Spirit. Bago magkaroon ng indwelling sa'yo, dapat ikaw ay ligtas. Sabi niyo ngayon, i-Mary yung idea na yun. Kasi sa Old Testament, In this context, kasi sa Old Testament, ang alam ko, lumilipat yung yung Holy Spirit. so iba yung pamamaraan ng kaligtasan nila sa atin. You are saying na kapag nawala sa kanila yung Holy Spirit, hindi na totoo yung one save, always save. Ang tamang sagot, the Holy Spirit enabled them to perform specific tasks. Ngayon, yung nangyaring pag-dwell ng Holy Spirit kay Saul at kay David, hindi yan yung same indwelling na sinasabi sa New Testament. Yung pagpunta ng Holy Spirit doon ay to show yung special anointing bilang isang hari ng Israel for specific task. Note that, bago pa man maghari si David, ako naniniwala ako, ligtas na si David. Bago naman siya maging hari, talagang Enable na siya. enable na siya ng Panginoon. Magmula pa lang sa pagtutupa, pagpatay ng mga oso, pagpatay kay Goliath. Enable na si, ligtas na si David. He was already saved and indwelt by the Holy Spirit. Ngayon, yung pagsabi doon, anong inanoint siya ni Samuel, pupunta sa kanya, yung presence of the Spirit of God, pinapakita nun, yung anointing for a specific task. Ito rin yung dahilan kung bakit sinabi ni David na nung nagkasala siya, ang pakiramdam niya, iniwan siya na Spirit. It's not because hindi siya ligtas. Nawala yung indwelling sa kanya, but it is because nawala yung power niya bilang isang hari. Now, pangapat, even in the Old Testament, I believe that the Holy Spirit is already active in the salvation of men. Do you think iba yung pamamaraan ng kaligtasan nila David, nila Moses, nila Abraham sa atin? Yung kasalanan nila, binayaran pa rin ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung pagbabago ng kanilang puso, it's still the work of the Holy Spirit. Amen. Although the Old Testament often use different words para i-describe yung kaligtasan. Pero malinaw sa Old Testament that it is the Holy Spirit ang ginagamit ng ating Panginoon to bring about salvation doon sa mga naunang mananampalataya sa atin. At makakakasa ka kung paano ako naligtas, kung paano ka naligtas. Ganon din naligtas si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, lahat sila. Ni-regenerate ng Holy Spirit ang bawat isang Old Testament believers. They were indwelt, they were guided, at kung paano tayo ginagabayan ng banal na Espiritu, ganun pa rin sa kanila. Kaya nga sabi ko kanina, Psalms 51 verse 11, nung sabi ni David, do not take your Holy Spirit away from me. Marami, katulad nga nung insight ni Lori kanina, maraming grupo ang naniniwala na nawawala ang Holy Spirit, yung indwelling ng mga Holy Spirit sa mga Old Testament believers na iniisip nila lumilipat-lipat ang Holy Spirit. Pero hindi. Ang concern ni David doon, yung pagkawala ng theocratic anointing niya bilang hari ng Israel.
Yun yung context ng Psalms 51 verse 11. We believe that kung paano ka na-regenerate at kung paano ka in-indwell ng Holy Spirit, ganun din ang nangyari sa mga Old Testament believers o saints. May question doon? Pangalawa, sa New Testament, or rather, mag-focus tayo, yung work of the Holy Spirit in the life of Christ. Unang-una, yung incarnation, it was work of the Holy Spirit. Christ was conceived by the Holy Spirit. Hindi ko na i-explain yan at hindi tayo magtatagal dyan. Bukod sa naghahabol tayo ng oras, inaral na natin yan sa incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Inaral na natin yung mga nakadugtong na umbilical cord, kung paano siya nabuo. Charles, review. May umbilical cord ba o wala? Meron. Meron. Dahil kung wala, Christ was not Human. but He was 100% human. Inaral na natin lahat ng pwedeng magtanong. At hindi tayo nag-theorize. Lahat hinanap natin sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lang conceived by the Holy Spirit ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad nila David, during his baptism, Christ was anointed by the Holy Spirit. Naalala nyo, in the form of the dove, pumunta sa shoulder ng ating Panginoong Jesucristo, yung presence ng Holy Spirit. Ibig bang sabihin nun, makasalanan din siya, kinakailangan niya ng kaligtasan at indwelling? Hindi. Tulad nung sinasabi natin, it was to enable Christ for a special or specific task. Dahil doon na magsisimula yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, Jesus ministered by the power of the Holy Spirit. Matthew 12:28. But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Wala mga question po? Hindi lang yung Inside. form is the ano din yun confirmation. Yung alin po, sorry. Yung form. Form of adult. Confirmation din yun para sa ating Panginoon sa mga gagawin niya. Correct. Now, hindi lang yung work ng Holy Spirit in the Old Testament at sa life ng ating Panginoong Jesucristo, pero titignan natin, ano bang bullet point natin? Let's see. The work of the Holy Spirit in the world in general. Hindi lang sa kapanahunan natin, pero kahit in the old, in new, hanggang ngayon sa church. It is the Holy Spirit that applies what we call common grace. What is common grace? Ano? Na lahat ng mga tao nakakaranas ng araw, sikat ng araw. Ay, Partly true. Lahat nakakarinig. That is part ng common grace. Pag sinabi natin common grace, tama po kayong lahat. Hindi ko sinasabing mali. Common grace, lahat ng magagandang bagay na nararanasan at nagagawa ng tao, mapa-believer man o unbeliever, it is the Holy Spirit that enables me to do or experience yung mga bagay na ito. I'll give you one example. So, yung isang example ni Lolo na lahat nakakarinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, it is the Holy Spirit na naglilimit ng progress ng kasalanan dito sa ating mundo. 2 Thessalonians 2:6-7. Siya rin yung nag-e-extend ng kabutihan ng Panginoon sa lahat ng tao. In fact, kung sa tingin nyo na napakasama na ng mundo natin ngayon, wala pa tayo sa peak. Pag
pagdating ng Revelations, alam natin lahat yun yung peak ng kasamaan ng tao. At kung bakit hindi pa lumalabas yung talagang grabing nature ng tao, it is the Holy Spirit that restrains sins. It is He that allows people na makagawa ng tinatawag nating civic good. Civil goodness. Hindi ko sinasabing moral goodness o purity o holiness. Dahil kahit unbeliever, he or she can show civic goodness. Kaya niyang magbigay sa kapitbahay niya, kaya niyang tumulong Minsan sa nga, pulubi, mas ano pa sila. kaya niyang gumawa ng mabuti, tumulong, but this goodness, hindi yan nag-gain ng merit sa harap ng ating. It is still not good enough sa harap ng pangalawa. And now this applies sa mga pinili lamang. Yung una kasi sa lahat ng tao sa mundo. Ngayon, isa na ngayon to sa mga practical benefit ng kaligtasan. Sorry, tumagal tayo sa nature at work. Dahil gusto kong magkaroon ng maayos na understanding kung sino ba ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that gives us conviction of our sins. Conviction ng ating kasalanan. John 16 verse 8. When He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Ang passage na ito, ang context niya, yan yung climax ng lahat ng statements na ginagawa ng Panginoong Jesucristo when it comes to the work of the Holy Spirit. How does the Holy Spirit convict you of your sin? Alam niyo na to, lagi namin sinasabi. Walang ibang paraan kung hindi sa salita ng ating Panginoon. Not by anything else. Not by signs. Not by signs, not by dreams, not by visions, not by anything else, not by feelings, not by emotions, but by the Word of God. Now, does conviction affect your emotions? Yes. Does it affect your feelings? Yes. But is feelings the driver of your conviction? No. Yung totoong conviction, hindi nila maapektuhan yung damdamin mo na nalungkot ka, naiyak ka, nasaktan ka sa kasalanan na ginawa mo. It should lead you to repentance. Yung mga nauna nating inaral. Repentance at pagbabago ng buhay mo na tinatawag nating sanctification. Sanctification, yung repentance, yung faith, it all comes from the conviction ng Holy Spirit sa lahat ng kasalanan na iyong ginagawa. Ngayon, dugtong-dugtong yung work of the Holy Spirit. Yung conviction niya, it always starts sa word ng ating Panginoon. Kaya rin sinabi that faith comes from hearing and hearing the word of God. Now, the reason why sinasabi natin that sanctification is directly tied to the Word of God, because sanctification also happens dahil sa conviction na ibinibigay sa iyo ng banal na Espiritu. Everything that we have, it was planned out by God the Father. It was enabled by the work, the life, and the death, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. And it is the Holy Spirit working in us para ma-access natin yung lahat ng practical benefit ng kaligtasan. Now, the word conviction actually, kung bakit yan tied up sa sanctification, sa repentance, and everything else, simply because the word conviction is directly tied to sin and salvation. Nothing more. Dahil lahat naman ng inaral natin, nakadugtong talaga sa kasalanan at kaligtasan. Anong ibig kong sabihin? Huwag mong gamitin yung salitang conviction sa maliliit na bagay. Anong punto ko? The Holy Spirit does not convict you sa lahat ng desisyon mo in general.
Hindi ka niyan i-convict kung saan school ka papasok. Hindi ka niyan i-convict kung sino yung pakakasalan mo. Hindi ka niyan i-convict kung ano yung kakainin mo. Hindi ka niyan i-convict kung ano yung mga bagay na gagawin mo. Eh kung gano'n, pwede ako magpalusot kay Lori. The Holy Spirit convicted me na bilhin yung bagong kotse kahit wala tayong budget. Maniniwala ka ba? Hindi. It's not about the small things. Conviction is tied to sin and self-expression. Pastor, during you're sinning, kunwari, you're sinning, alam mo na nandyan yung Holy Spirit, kino-convict ka niya, nagbabasa ka ng Biblia, pero nothing has changed. Are you truly convicted? Patuloy ka pa rin sa pagkakasala mo. Are you truly convicted? Kasi ang definition natin ng conviction is more than feelings. Maaari na kung saan, nalulungkot ka, ang definition mo na, yun na yung conviction para sa'yo. And if you do not do anything about it, you are not truly convicted. Sometimes kasi, kala mo conviction yung gumagana eh. Pero ang gumagana lang sa'yo, yung konsensya. Conscience. Which is, nasa lahat ng tao. Lahat ng tao makukonsensya. Kahit mamamatay tao, kahit hindi ligtas yun, makukonsensya yun. Pero kung bakit wala siyang ginagawa, tandaan nyo, inaral natin yung concept ng conscience. It can be callous o nakakalyuhan yung konsensya ng bawat isang tao. Pag paulit-ulit mong ginagawa yung isang kasalanan sa iyo. Kasi parang, kunwari, nakukonvict ka na nga. Oo, kunwari, May alam mo na nga nararamdaman na ka. mali yun. Alam mo na mali yun. Pero masaya gawin eh, masarap gawin. So, ibig sabihin ba, ang tigas lang ng ulo mo bilang Kristiyano? Okay. No. Okay. By their fruits you shall No. know them. More than anything else, more than yourself. Sabi sa Biblia, do not grieve the Holy Spirit. If you grieve the Holy Spirit, i-convict ka ng Holy Spirit. Kung tunay ka talagang Kristiyano, yung conviction na yun, hindi yun maglilid lang na malungkot ka o masaktan ka o matakot ka. It should lead you to repentance and a change of life. So, ibig sabihin, kung yung isang taong nagkakasala, tapos Masaya siya sa ginagawa masaya niya. siya sa ginagawa niya, hindi niya binago yung kung saang sitwasyon siya nandun, ibig sabihin ba nun, hindi siya talaga safe? Or questionable ang kanyang kaligtasan. We cannot truly tutuldukan kasi hindi naman natin alam talaga. Pero questionable ang kanyang kaligtasan. Ito na lang, example. Ibabalik ko sa yung tanong. Holy Spirit ang nagko-convict. Tama? Maniniwala ka to. If the Holy Spirit convicts you at pinatuloy mo yung ginagawa mo, are you saying to me right now na kaya mong labanan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo? Ibig sabihin, hindi ka talaga kino-convict ng banal na Espiritu. Sige po, Lord Max. Siguro isa sa pinaka matinding indication kung talagang Kristiyano ka. Patuloy ka sa kamalian at nai-endure mo yun. Ang una nawawala is the joy of your own salvation. Pag hindi mo na hinahanap yung joy ng salvation mo, hindi mo nararamdaman yun, at okay lang sa iyo, pwede ka na magduda sa sarili mo kung ligtas ka o hindi. Tama po. Okay. Ang next point natin, meron ba bang mag-i-insight? Tanong? Tinatry kong i-tie up siya sa sanctification na syempre kung kino-convict ka ng Holy Spirit sa mga little sins na tinatago mo at sa mga malalaki, sabihin na natin. You would repent, you would change, it will lead to sanctification. Na-shortcut ko lang kasi kulang na tayo sa oras. Nagigats mo naman yung point ko kaya sino-shortcut ko pa. Next, last na po ito.
yung work ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Una, yung lagi natin binabanggit kanina pa, indwelling. The Holy Spirit indwells believers. Pag sinabi natin indwelling o indwells, yung mga mananampalataya, meron silang personal at permanenteng relasyon sa ating Panginoon because of the indwelling of the Holy Spirit. The Holy Spirit resides in the believers. Nasa atin ang kanyang presensya. Kailan nangyayari yung indwelling of the Holy Spirit? At the moment of salvation. Union of. You are united, hindi lang sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lang sa God the Father, but to the Holy Spirit. And this continues throughout sa buong buhay ng isang mananampalataya. Nang tanong, dapat bang may maramdaman ka pag in-indwell ka ng Holy Spirit? Meron o wala? Meron. Pero yung feeling dito ng physical feeling, meron? Wala. Wala ng positional benefit. Wala. Then how do we know that we have been indwelled by the Holy Spirit? By faith. Pangalawa, hindi lang indwelling. Meron tayong konsepto na tinatawag na illumination. Na ipinagliliwanag yung kaisipan ng isang mananampalataya. Yung sinasabi ni Charles tuwing prayer meeting, na binago siya ng ating Panginoon that is part ng salitang illumination. May maling konsepto ang mga mananampalataya. Pag sinabing illumination, na naiintindihan na ngayon ng isang tao yung salita ng ating Panginoon. Let me tell you, yung mga atheists, baka mas nauunawaan pa yung logic at doktrina natin kaysa sa ating mga Kristiyano. But it doesn't mean that their minds have been illuminated. Pag sinabi mong illuminated, hindi niya lang binubuksan yung isipan mo para maunawaan yung mga salita ng ating Panginoon. But He convinces your heart and your mind to obey kung anuman yung naunawaan mo. Amen. Illumination. Ito yung nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Is directly tied sa salitang obedience. Without obedience, without holiness, you cannot say na illuminated ka ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu. There is a difference between knowing the meaning ng verse sa tanggapin mo sa sarili mo yung significance ng verse sa buhay mo. Kaya sasabihin mo sa akin na unawa mo yung kahalagahan, yung significance at tanggap mo ito, silang bagay ang gagawin mo. Susundin mo kung ano yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Now, the above does not reference, itong illumination does not reference na dahil illumin ka, hindi mo na kailangan mag-aral ng salita ng ating Panginoon na kapag nakarinig ka, alam mo na kaagad i-interpret yung bagay na yan. Hindi. O hindi ka na kailangan pang maturuan pa o matrain o hindi mo na kailangan makinig sa ibang preacher o pastor. Hindi. Yung illumination is just the ability to understand and apply yung salita ng ating hindi yan magic. Okay? Question po? Yung tanong mo sa indwelling, physically, may mararamdaman ka ba? Are you referring to, Pastor, sa ano? Tulad ng sling, tsaka yung pagsasalita ng taas para medyo malinaw. Opo. O yung sobrang tinding emotion na Nagtatatalon. tatatalon ka na, hindi. Hindi yun. Pero may mararamdaman ka bang saya? Meron. Peace? Meron. Pero physically, hindi. We know that we are indwelled not just by experience, but moreover by faith. Na naniniwala ka sa pangako ng ating Panginoon that the Holy Spirit indwells
dwells in. Pinakahuli, para matapos na po tayo, 11:20, goal. Tapos na tayo. The Holy Spirit enables us to serve in the ministry. The Holy Spirit, ito na rin, sakto yung segue nung insight ni Lolo Mac. The Holy Spirit gives us spiritual gifts sa bawat isang mananampalataya para magkaroon siya ng purpose sa loob ng ministry. Now, itong gifts na ito, lahat tayo meron. Pero tandaan nyo, hindi ito yung speaking in tongues, hindi ito yung, ano pa bang ginagawa ko siya dati? Prophecy, vision, signs and wonders, miracles, nakapanood ako. Hirap po akong abot ng bagay, hindi po patay yung kamay ko. Nakaganyan, no? Tapos sabi, oo. Kaya ko ngayon. Yung mga limpok pinalakan. Now, yung spiritual gifts na ito, let us put it in the proper context. Kahit naman yung speaking in tongues, nung minaral natin, hindi siya yung gibberish. Yung speaking in tongues, ano yung ginagawa nila? Kaya nilang magturo sa kahit sino pang nation, nandun, tao nandun, at intellectual yung lumalabas sa kanilang. Pero ang punto lang, this also sets yung context. Wala tayong kayang ipagmayabang sa ating gawain. Kung ako man, bilang pastor, kung nakakapagturo ako sa ministry, it is not because matalino ako. Hindi dahil kaya kong mag-aral. It was because I was enabled by the Holy Spirit na inilumin lang ako ng ating Panginoon. May tanong ba? Dito na natin tatapusin ang ating... Master, hindi ko alam kung connected or out po. May ano lang po, bigla na pumasok sa'yo. What if kung yung isang tao is tinuring na po natin siya terminated? Pero isa naman talaga siya sa mga pinili ng Panginoon. Papasok na rin po ba doon na kailangan niya ulit ma-rebaptize? Hindi tayo nagre-rebaptize. If yung unang baptism niya, tama yun, pananampalataya. Ay, nasa. Sige po, pasok po para tuloy-tuloy tayo. Bakit tayo nagte-terminate? Una, dahilan. It's not because our goal is just to judge yung salvation ng isang tao. The reason why we terminate, usually, tandaan nyo, last option yan. Kung hanggang maaari, hindi na tayo mag-terminate, mag-discipline na lang tayo. Pero kung ayaw talagang bitawan ng isang tao yung kanyang kasalanan, we terminate that person to keep the purity ng church. Hindi tayo papayag na kung saan ikakasal ng church sa ating Panginoon. Maglilingkod tayo. Pero parte ng ating gawain yung isang maling buhay. Now, kung napatunayan ng taong to that in the long run, pinagsisihan niya yung ginawa niya at nanumbalik siya, tatanggapin ulit siya ng church. We give back the membership, pero hindi na siya kailangan pang i-rebaptize. Dahil in the first place, yung faith na pre-proclaim niya during his or her baptism was correct in the first place. Sabi ko ba? Okay? Ano Pastor? May tanong lang ako about sa bilang mga tao, paano ba natin ini-imagine yung banal na espiritu, yung Panginoong, yung Diyos Ama, kasi nabivisualize natin yung Panginoong Iso Cristo na katawang tao siya. Yung banal na espiritu, nagkatawa. Di ba? Sinabi ko kanina, dove. May ibang bagay po ba na pwede i-visualize? Actually, the Holy Spirit, sa term pa lang, He is a spirit. Hindi siya Hindi siyang makikita. physical form.
yung Diyos Even God the Father, hindi natin alam exactly yung physical form ng God the Father. Even Moses, di ba? Hindi niya nga kayang tignan yung Panginoon. Likod lang. Kasi pag nakita niya, sa kabanalan ng Panginoon, siya ay mamatay. Ngayon, for us, Jesus Christ, madali. Kasi He was both 100% man and 100% pero kung tinatanong mo ay physical form, walang physical form ang Holy Spirit now. Hindi requirement for you to have a personality or to be considered a person na meron kang Form. katawan. Okay? Ano lang yung tatlo? You have intellect, will, and Kasi ano meron mga yung Katoliko mga kaluluwa. May naniniwala sila pag may mga puting ilaw na dumadaan. Tapos ano ba, pag wala sa bahay nyo, may paru-paro. May paniniwala silang ano. Yung mga gano'n, yung lola, gano'n. Espiritu. Ano lang, para sa dagdag lang na ano. Sige po, last na po yan ha, kasi magkakaroon tayo. Ang ano natin, ang sabi, God is Spirit. We should worship God. In spirit and in truth. Sapat na yun. Hindi na natin kailangan malaman pa kung ano pa yung forms na tinake nila. Okay po. I think dito po muna natin tatapusin, tapos 5-minute break. Exactly 11:30, mag-start po tayo ng ating worship service. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po dito sa natapos na yung pag-aaral ng salita, sa nature work, ang benefits na natatanggap namin galing sa banal ng Espiritu. Salamat sa lahat ng biyaya. Nawa naliwanagan ang bawat isa. Kung may katanungan ng Panginoon, bigay niyo kami sapat na oras. Susunod na linggo, Panginoon, na-discuss pa ito. Salamat sa lahat ng biyaya. In Jesus' name, we pray. Amen. Ito, 5-minute break. Hihihi lang ako. Nice. Bibibi. Paano ba ito? Puno ka rin dito makakapag ni G. Kaya nga, dinaanan po kasi